My dear brothers and sisters, many of us have experienced rejection. It can be in the field of love. Friends na lang tayo yun, friends lang. Unrequited love. Pag-ibig na hindi nasuklian. Or it can be in the level of business or job and many other things. We have been rejected. And some people, when they felt rejected, they lose hope. They don't want to live anymore. They surrender. But my dear brothers and sisters, this gospel should remind us that even Jesus experienced rejection. Kaya nga sabi niya, a prophet is not without honor except in his native place and in his own house. Jesus was accepted in some other places. People were coming to him. Crowds were coming to him. But in his own place, they did not accept him. Kaya mga kapatid, kapag nakakaranas kayo ng rejection, isipin nyo lang, hindi lang naman ako ang nare-reject Maging si Jesus, nakaranas din na tanggihan. But the question is, why did his own people reject him? The answer is simple. Jesus was ordinary for them, too familiar with them. Kaya nga ang mga tanong hindi ba't anak yan ng karpintero? Hindi ba't ang kanyang nanay ay nangangalang Maria? Kasama natin ang kanyang mga kapatid, hindi ba? Jesus was an ordinary person. Jesus was very familiar to them. And their failure is this. They did not allow God to do unexpected things. They did not allow God to make unexpected choices. Kumbaga parang ikinulong nila ang Panginoon, ang Diyos, sa isang kahon. Ganito lang dapat. Hindi nila in-expect ang isang propeta na manggaling sa kanilang sariling bayan. Hindi nila in-expect ng isang kilala nila ay maging isang propeta. They failed to allow God to do unexpected things. Yun ang kanilang mali. Kasi kung babasahin natin ang banal na tipan, ang Biblia, ang daming mga instances doon na ang Diyos ay pumili ng mga taong hindi inaasahan. Si David, marami siyang mga kapatid. Sabi ng propeta, ito na ang pinili ng Diyos. Pero sabi sa kanya ng Diyos, hindi. Pagkatapos sabi, baka yung susunod na kapatid. Ang sabi pa rin ng Diyos, hindi. Sa bandang huli, nung sinabi niya sa tatay, wala na bang iba? Meron pa akong isang anak, yung nasa bukid. Ipatawag mo, hindi tayo magsisimula. And then, when the prophet saw David, the Lord told the prophet, yan ang pinili ko. Unexpected. Mary, the Blessed Mother, from Nazareth, a young girl, who would expect that the Lord will choose her? Unexpected. Ganun din, sa buhay natin, maaaring kumilos ang Panginoon sa paraan
na hindi natin inaasahan. Maaaring magdesisyon ang Diyos sa paraan na hindi natin inaasam. Let us allow God to be God and surprise us. Yon ang naging problema ng mga kababayan ni Jesus. Hindi nila inasahan na ang Diyos ay pipili ng isa sa kanila. At dahil doon, sabi sa Ebanghelyo, He did not work many mighty deeds there because of their lack of faith. Alam niyo, ito lagi ko sinasabi kapag tinanggihan natin ng Diyos, tayo ang laging talo. Pag tinanggihan natin ng Diyos, tayo ang laging talo. Jesus could have done many wonderful things, many good deeds. Jesus could have done many things, but because of their lack of faith, He did not. My dear brothers and sisters, the lesson here is very clear. Let us allow God to act according to His ways. And we will be surprised how God can do wonderful things. Kaya nga po sa misang ito, yan ang hilingin na lamang nating biyaya. Lord, patatagin mo ang aking pananampalataya upang makita ko ang pagkilos ng iyong mga kamay maging sa paraan na hindi ko inaasahan. Amen.